sapagkat ngayon ika'y pinili, isang yayan, isang libig, isang Diyos, isang hari, bayan umawi, nagpapuri, bayan umawi, nagpapuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoon
tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, Jesucristo, ang kataastasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako'y iyong hinikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng balana. Maghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y nagsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira, pinagtatawanan nila ako't inuuyam. Sapagkat ipinahahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sasabihin kong lilimutin ko ang Panginoon at di nasasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito, hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa, na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.
bayaan mong sa sanktuaryo sa lugar na dakong banal. Ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigpit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway, sa iyo lang manghahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Diyos Ama ni Heso Kristo, kami ay liwanagan mo at tutugong kami sa iyo. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, wag nawa nang itulot ng Diyos, hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit
hinarap siya ni Jesus at sinabihan, "Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good evening po, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Wala makakapigil sa atin kahit na ulan, palakpakan, purihin ang ating Panginoong Diyos. Mga minamahal na mga kapatid. Nakakatuwa, kahit na ulan, kahit hapong-hapon na, punong-puno pa rin tayo. Salamat sa Panginoong Diyos, laging nag-iimbita ng ganitong kadami. At kayo naman, laging available sa kanyang imbitasyon. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Maligaya ang Panginoong Diyos dahil kayo laging available sa kanyang paanyaya araw-araw. Ating pagnilayan ng mga pagbasang ating napakinggan. Sa panahon ngayon, para ikaw ay umunlad ang buhay, maging successful ka, lalo higit ang mga kabataan ngayon, talagang gusto nilang magsipag, mag-aral ng mabuti, para sila'y talagang maganda ang takbo ng kanilang buhay. At sabi ng iba, dapat dagdagan mo ng diskarte, at hindi lang basta diskarte, dapat mapamaraan ka. Sabi ko naman, hindi ka lang basta mapamaraan. Tatanungin mo rin, ano yung pamaraan mong ginagamit para umunlad ka? Yan ba'y naaayon sa kalooban ng Diyos? At yan ang ating pagdinilayan. Yung bang ating pamamaraan na ginagamit ngayon para tayo umunlad ay ayon sa kalooban ng Diyos. Tingnan ninyo ang mga pagbasa. Sa unang pagbasa, mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Siya'y isang propeta, kung nyo mapansin, parang siya'y lungkot na lungkot. Nagdadalamhati. Para bang sabi niya, "Lord, bakit ganito ang buhay na napili ko? Ako'y sumunod sa iyo. Pero bakit ang mga tao pinagtatawanan ako?" Sabi niya, "Panginoon, ako'y iyong hinikayat at sumunod naman ako." Parang sa ating lingwahe, ako yata'y nauto ng Diyos. Ako'y tinawag niya bilang isang propeta. Pero bakit ganito ang landas na dinadaanan ko? Ang hirap. Ang mga tao, ako'y nilalait. Lahat sila ngayon kaaway ko. Bakit? Ano bang kanyang sinasabi? Sapagkat siya'y bilang isang propeta, ang sinasabi niya yung mangyayari sa hinaharap. Hindi pa sa panahong yon. In the near future, darating ang panahon, kayo bayan ng Huda, kayo'y magkakahiwa-hiwalay, kayo'y matatalo sa digmaan, mamamatay ang marami sa inyo, kayo'y mabibihag, mawawasak ang inyong templo, dahil matigas ang inyong ulo. Pero dahil ang Huday
saganang-sagana, hindi nila naisip na mangyayari yon. No? Na sila'y magiging bihag. Dahil malayo pa nga. Dahil ito isang propeta, sinasabi, kita ang future. Dahil sinasabi sa kanya ng Diyos, sabihan mo ang mga tao. Tingnan, sabi niya, tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira. Oh, yan ang kanya sinasabi sa mga tao. Mawawasa kayo. Magkakaroon ng mga digmaan. Anong sagot ng tao? Pinagtatawanan. Dahil ang tingin sa kanya ay parang isang loko. Sino ga itong taong ito? Dati nasisiraan ng bait. Pero alam natin, nung year 585, bago dumating si Jesus, yan ang tinatawag na Babylonian na captivity. Diyan nawasak ang templo. Diyan sila'y lahat ay nagkahiwa-hiwalay. Maraming namatay. Hindi nila naisip yon. Pero anong hamon sa kanila? Magbago kayo ng inyong pamaraan, ng inyong ginagawa ngayon. Ang inyong isip, ituon nyo sa Diyos. Isang propetang nagsasalita, pero wala namang nakikinig. Sapagkat, hindi nga nila maiisip dahil sila'y saganang-sagana ngayon. Pero, dumating nga ang wakas. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, kaya ito si Propeta Jeremias, siya'y lungkot na lungkot. Sabi, bakit ganito ang Panginoon? Ako'y tinawag niya bilang isang propeta, pero bakit ang mga tao'y ako'y pinagtatawanan at ang kanyang salita ay hindi pinakikinggan? Nung siya naman ay gustong umalis bilang isang propeta, ano nangyayari sa kanya? Yung fire burning in his soul. Para bang yung salita ng Diyos ay nag-aalab sa kaibuturan ng kanyang buto, ng kanyang puso, na hindi niya kayang sabihin sa mga tao. Hindi niya matakasan ang Diyos sapagkat taglay-taglay niya ang salita ng Diyos. Kahit sa pumunta, kaya anong ginawa niya? Isinurrender niya ang kanyang buong sarili sa Diyos bilang isang propeta. Kaya mga minamahal na mga kapatid, napakadami natin pwedeng pagnilayan sa kanyang buhay. Ito'y dakilang propeta, no? Tayo tinatawag ng Diyos sa isang bagay, no? Kahit saan ka pumunta, sapagkat mula sa ating puso, talagang nakasulat na sa kaibuturan ng ating puso, ang Diyos, talagang naandyan yan. Talagang yan inag-aalab lagi. Kaya ang gusto lagi ng Panginoon, yung iyong iniisip, araw-araw, makonvert ka. Yung iyong isip, yung iyong puso'y makonvert sa pamaraan ng Diyos. Yung iyong lahat ng ginagawa mo, makonvert. Yung iyong isip, yung iyong puso, yung mga pinagagagawa mo, makonvert sa pamaraan ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Napakaganda nito. Sabi ni Saint Paul, dati, ang pag-aalay sa lumang tipan, nag-aalay sila ng mga baka, ng kung ano-ano, nag-aalay sa Diyos. Pero ngayon, sabi ni San Pablo, anong iaalay? Yung iyong sarili. No? Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Yung iyong buong pagkatao, ialay mo sa Diyos. Pero paano mo magagawa yan? Paano magagawang pag-aalay, ganyang klase ng pag-aalay? Katulad ni Propeta Jeremias,
na-convert yung kanyang buong pag-iisip, yung kanyang buong puso sa pag-iisip at kalooban ng Diyos. Ano? Kaya, yan ang hamon sa atin, ano? Yung iyong buong pagkatao, mayaalay mo yan sa Diyos. Ano? Sa iyong paglalakbay na ito, kung ang iyong lahat ng ginagawa ay nako-convert sa ating Panginoong Diyos, ang iyong isip, lahat, ang iyong puso, lang mga ginagawa mo, dalhin mo lahat yan. Mabago nawa lahat yan. Ano? Mabago nawa lahat. At ang tunay na tagumpay sa iyong paglalakbay, pagkikina-convert sa Panginoong Diyos. Yung iyong buong pagkatao. At ang sarap ialay ng sarili sa Diyos pag alam mong meron kayong conformity, merong kaisahan ang iyong isip, ang iyong puso, at ng isip ng Diyos. Masarap magdasal, masarap lumuhod, pag alam mo at nahagip mo ang maraming bagay na misteryo ng Diyos. Masarap magdasal, no? Masarap makipag-ugnayan sa Diyos kapag alam mo, ikaw ay konektado sa Kanya dahil hagip mo ang maraming bagay na hindi naunawaan ng iba. Sa mabuting balita, tingnan ninyo ito. Nung nakaraang linggo, si Pedro, sabi sa kanya, "Mapalad ka, Pedro, sapagkat inihayag sa iyo ng Diyos ang maraming bagay na lihim at misteryo ng Diyos." O, tingnan niyo ay, ikaw ay pinagpala. You are blessed, Peter, sapagkat inireveal sa iyo ng Panginoon ang maraming bagay tungkol kay Jesus. Ngayon, anong sabi ni Jesus? Nung ang takbo ng pag-iisip ni Pedro ay takbo ng pag-iisip ng tao. Anong sabi ni Jesus? Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, "Lumayo ka, Satanas! Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao." Tingnan ninyo, ano? Pag ang isip ng tao, ay hindi ka na-convert, ibang magiging takbo ng isip mo. Nasabi ko sa inyo, pag hindi na-convert ang iyong isip, ang iyong puso sa Diyos, sasabihan ka ni Jesus, "Lumayo ka sa akin, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Makamundong buhay, pagpapasarap, ayaw ng hirap. Tingin sa panahon ngayon, ayaw ng tao ng pain, ayaw ng suffering, gusto yung mabilis na pag-unlad, gusto ng mabilis na success, ayaw naman dumaan sa proseso. Ganyan ang mundo ngayon. Ang inaayawan, suffering, pain, cross. Ayaw ng tao niyan, mahirap. Pero tingnan ninyo, sino ang nagwe-welcome sa ating lahat? Nasa cross. Tayo wini-welcome ng nasa cross. Nagdudusa, naghihirap. Yan ang laging tumatanggap sa atin. Kaya ang ating isip at ang ating puso dapat laging makonvert sa kanyang isip at sa kanyang puso para madaling batahin ang anumang pain, anumang suffering na dumating sa atin. Pag sinabing madaling batahin, sapagkat mamahalin na natin ang pain at ang suffering. Tatayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli.
umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinagugunita sa atin ngayon ng Panginoong Hesus ang kahalagahan ng pamuhay na tapat sa plano ng Diyos para sa atin, nakababatid sa ating kahinaan at sa hirap ng pagiging disipulo. Pakumbaba nating idalangin ang ating mga kailangan sa buhay. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Ang pamumuhay nawa ng simbahan bilang pamayanan ng mga disipulo ni Kristo ay mapatangi sa pagiging laging tapat sa mga turo ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Palakasin nawa ng Diyos ang Santo Papa Francisco, ating obispo, mga pari, at lahat ng ating pinunong espiritual upang tumulad sa halimbawa ni Jesus sa lahat ng kanilang gawa. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Magsikap nawa ang ating mga pinunong pambayan para sa kapakanang panlahat sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga tao sa halip ng para sa mga pansarili nilang interes. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Nawa, lahat ng nagdurusang pisikal o emosyonal ay matutong magpasa ng kani-kanilang krus kasama ni Jesus at sa gayoy maging kasangkapan para sa kaligtasan ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Nawa, sa kabila ng kanilang mga kahirapan, matatag na magpunyagi ang mga katikista sa pagtuturo ng pananampalataya sa ating mga kabataan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Nawa lahat tayo'y matutong mabuhay ng nakatuon ang ating mga puso sa mga pagpapahalaga ng kaharian ng Diyos at hindi sa materialismo at hilig sa mga kasiyahan sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Ama, ang lahat pong ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para po sa mga maghahandog ng sobre. Pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan,
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati ni ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo
at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinisanisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit sa daigdig, ang ngalan mo, mapasa amin, ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatak namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Cordero ng Diyos, na
sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. At ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng lapit hapon, sinag ng buwan. Matis na malinaw, dagat na bugaw, kayo ng Panginoon, Ngong Jesus, ng aking buhay, saan man ako bumalik, ika'y naroon, tumalikod na sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong iliw at siyang itatapat sa puso. Tinig ng kaibigan, unahin ang ilang, pangarap na ulila, isig ng dukha, ilaw na may takot, ginhawa ng aba. Ngayon ang Panginoon, kung Jesus, ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod
tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapalala. Ako'y iyong hinihiliw at siyang itatapat sa puso. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Saan man ako bumaling, ika'y naroon. Tumalikod man sa'yo, dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapalala. Ako'y iyong hinihiliw at siyang itatapat sa puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po sandali. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon,
Makikita niyo po sa ating screen ang total collection sa nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itaniyo natin ito bilang bahagi ng pamantayan ng CBCP as a national shrine. Bukas ito kada Sabado at Linggo. Kaapat, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa 10 ng Setyembre ay magkakaroon po tayo ng libreng medical and dental and surgical mission. Ito po ay operasyon tanggal bukol, tumor or los hernia, bingot or cleft lip, at iba pang bukol na panlabas. Adikain ang programang ito na makatulong sa walang kakayahang magpa-ospital. In collaboration with UST Medical Alumni Association through Dr. Wonchai and RP Healthcraft Career Foundation Incorporation, headed by Dr. Sanchez and Dr. August Vergara. Tanging 100 hanggang 150 pasyente lamang po ang kayang operahan. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado. Kaugnay po nito, kami po ay humihingi sa inyo ng tulong pinansyal para sa pagkain ng ating mga ilalaan sa mga doktor at pasyente ng ating gawaing ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po't mangyaring panitilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Umayo na tipaya, kanyang pagkalingat habang, isang buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.